Hindi ko na gustong bumalik sa bansang iyon. Iyan ang mga salitang sinambit ng mga Amerikano na humahawak sa one-way ticket sa Ninoy Aquino International Airport arrival lobby habang nagpapahid ng luha. Ang nagaganap ngayon sa Pilipinas ay hindi lamang simpleng tourism boom. Ito ay isang modernong paglilipat ng lahi para sa kaligtasan. Bakit ang tinatawag na winners ng Amerika, mga doktor na nagtapos sa Harvard at mga henyong engineer mula sa MIT, ay isinusuko ang kanilang karera at ari-arian upang tumakas patungo sa isang kapuluan tulad ng Pilipinas? Ang nakita nila sa Pilipinas ay hindi lamang mga sikat na tourist spot o masasarap na pagkain. Ito ay isang nakakagulat na halaga na hindi natin napapansin dahil napaka-ordinaryo na sa atin. Isang 62 taong gulang na babae na iniwan ang kanyang sariling bayan para protektahan ang kanyang apo. Kapag nalaman mo ang katotohanan tungkol sa pagguho ng Amerika na nagmula sa kanyang bibig at ang dahilan ng kanyang mga luha ng kaligayahan sa Pilipinas, tiyak na magbabago ang pananaw mo sa bansa natin ng 180 degrees. Ang katotohanang ikinagulat ng buong Amerika. 180,000 Amerikano ang dumarating sa NAIA, matatalinong doktor, engineer, at IT specialists ang pinipili ang paglipat sa Pilipinas. Ang buong Amerika ay nanginginig dahil sa presensya ng bansang Pilipinas. Ang Pilipinas ay talagang isang hindi kapani-paniwalang bansa. Hindi ako makapaniwala kung paanong nag-e-exist ang bansang ito. Ang sabi nila, ang dumarating sa NAIA araw-araw ay umaabot sa 210,000 katao. Literal na umaapaw ang Pilipinas sa tao mula sa buong mundo. Isang Amerikano ang nagbigay ng dahilan kung bakit niya isinuko ang lahat at nagdesisyon na lumipat sa Pilipinas at nagdulot ito ng malaking shock sa lipunang Amerikano. Hindi lang iyon, kundi ang mga high-class professionals tulad ng mga doktor mula sa Harvard at mga engineer mula sa MIT ay sama-samang umaalis sa Amerika. Isang nakakagulat na numero ang inilabas. Sa batayan ng 2025, ang mga Amerikanong nakatira sa Pilipinas ay umaabot sa 213,847, isang biglaang pagtaas ng 425% kumpara sa 5 taon na nakalipas. Ano kaya ang natagpuan ng mga nagtapon ng American Dream at pumili ng Pilipinas matapos tahakin ang mahigit 8,000 kilometro? Bago natin simulan ang kwento, hinihiling namin ang inyong subscription at like para maging suporta sa paggawa ng programa. Kung ipinagmamalaki mo ang Pilipinas, i-comment sa ibaba ang Mabuhay Pilipinas. Lola, nagtago ulit ako sa ilalim ng desk sa school kanina. Ako si Ellen Thompson, 62 taong gulang, at nagtrabaho bilang nurse manager sa isang ospital sa Seattle sa loob ng 30 taon. Nang sandaling niyakap ko ang aking apo na si Emily, na 8 taong gulang pa lamang nanlamig agad ang aking mga braso. Ang lumabas sa bibig ng aking anak na si Jessica ay bumalot ng yelo sa aking puso. Muli kong binuksan ang abiso na galing sa daycare ni Emily. Ang title na Emergency Evacuation Drill ang tumambad sa akin. Isang lockdown drill para sa isang 8 taong gulang na bata. Dinala ko ang papel sa banyo at umiyak ng palihim. Sa loob ng 30 taon, nakita ko na ang hindi mabilang na pasyente sa ospital, ngunit sa katotohanan na kailangan ng aking sariling apo na sumailalim sa gunfire evacuation drill, gumuho ang aking kalooban. Ang asawa ko, si David, 64, ay isang retired high school teacher. Ilang buwan na siyang nagdurusa sa sakit sa tuhod. Hindi ko malilimutan ang sinabi ng staff nang tumawag ako para magpa-appointment sa orthopedic clinic. Maaaring magpa-check up sa loob ng 6 na linggo. Ang MRI ay kailangan pang hintayin ng 4 na linggo pagkatapos noon. Kailangan naming maghintay ng 10 linggo para lang magkaroon ng diagnosis. Sa panahong iyon, lumala ang tuhod ni David hanggang sa hindi na siya makapag-akyat ng hagdan. Tiningnan ko ang aking asawa na umiiyak gabi-gabi dahil sa sakit at naramdaman ko ang kawalan ng kakayahan. Isang medikal na profesional na may 30 taong karanasan, ngunit hindi makakuha ng tamang gamutan para sa sariling pamilya, isang gabi. Pagkatapos kong patulugin si Emily at lumabas sa sala, isa na namang breaking news tungkol sa pamamaril ang ipinalabas sa TV. Ito ay isang indiscriminate shooting na naganap sa isang shopping mall sa downtown Seattle. Ibinato ni David ang remote at sinabi, "Kahit ang shopping mall, hindi naligtas. Saan ba tayo nakatira?" Hindi ako makasagot. Tumingin ako sa labas ng bintana at kahit hindi pa alas, 7 ng gabi, bakante na ang kalye.
takot ang nararamdaman ng lahat. Ang araw-araw na buhay namin ay naging buhay kung saan natatakot kaming lumabas. Nang gabing iyon, nakahiga ako sa kama ngunit hindi ako makatulog. Paulit-ulit na lumalabas sa aking isip ang kinabukasan ng aking apo na si Emily. Anong klaseng mundo ang kanyang kakaharapin? Mabubuhay ba siya sa buhay na sumasailalim sa lockdown drills, sa tuwing pupunta sa paaralan, hindi makapaglaro ng malaya sa parke at hindi makalabas ng bahay pagdating ng gabi? Sa pagtatrabaho ko sa ospital, nakita ko na ang maraming biktima ng tama ng bala. Mga kabataan na dinadala sa emergency room at maging mga bata. Sa tuwing nangyayari iyon, parang pinipiga ang puso ko. Ngunit iniisip ko pa rin na hindi ito tungkol sa akin. Pero ngayon, iba na. Ang takot na maaaring maging biktima ang aking apo at ang aking anak ay bumabalot sa aking dibdib gabi-gabi. Sobrang balisa si Jessica tuwing lalabas silang mag-ina. Ma, gusto kong ilabas si Emily at mamasyal sa parke, pero kailan ba magiging ligtas? Wala akong masagot sa tanong ng aking anak. Hindi ko maisip na mamasyal sa gabi, nakasama ang sanggol sa Seattle. Kung sa araw nga ay balisa na ako, lalo na sa gabi. Ilang linggo ang lumipas. Isang araw, umuwi si David mula sa ospital at naupo sa sofa habang nakapikit ang mga mata. Naghintay ako ng 6 na linggo, pero sinabi lang ng doktor na kailangan ng MRI para malaman. Tapos, kailangan ko na namang maghintay ng 4 na linggo para sa MRI, aniya. Tinitigan ko ang mukha ng aking asawa. Ang pagod at kabiguan mula sa sakit ay malalim na nakaukit sa kanyang mukha. Kasama na ang approval ng insurance, aabutin pa siguro ng 3 buwan. Paano kung lalong masira ang tuhod ko sa panahong iyon? Iyan ang katotohanan ng healthcare sa Amerika. Kahit sinasabing world class, kailangan maghintay ng pasyente ng ilang buwan at kahit magamot ay kailangan magbayad ng astronomikal na halaga. Nagtrabaho ako sa sistemang ito sa loob ng 30 taon. Ngunit nang ang sarili kong pamilya ang naging pasyente, naging napakalinaw ang kontradiksyon. Isang malamig na gabi, bandang 2:00 ng madaling araw, tumunog ang aking cellphone. Si Jessica. Ma, may pamamaril dito sa kapitbahay. Umiiyak si Emily sa takot. Nagmadali akong nagbihis at tumakbo sa bahay ng aking anak. Nanginginig si Emily sa yakap ng kanyang ina at si Jessica naman ay nagbabantay sa labas ng bintana. Umalingaw-ngaw ang sirena ng pulis sa buong gabi. Nang gabing iyon, habang yakap ko si Emily, nagdesisyon ako. Hindi ko hahayaang manahin niya ang buhay na ito at kailangan kong makahanap ng mas magandang lugar. Ngunit, saan ako pupunta? Ang pag-iwan sa Amerika ay nangangahulugang pagtapon ng pundasyon ng buhay na ginugol ko. Habang nagpapatuloy ang mga araw ng pagkabalisa, isang araw, nakatanggap ako ng video call request mula sa aking pamangkin na si Jason. Hindi ko pa alam noon na ang tawag na iyon ang magpapabago ng lubusan sa kapalaran ng aming pamilya. Tita, bakit hindi ka muna magbakasyon sa Manila ng mga 3 linggo? Ang proposal ni Jason na isang IT consultant na nagtatrabaho sa isang proyekto sa Maynila sa loob ng 6 na buwan ay sobrang biglaan. Maliwanag ang mukha ni Jason sa screen at sa likod niya tanaw ang skyline ng Maynila. Ang layo ng Pilipinas at hindi ako marunong magtagalog, nag-aalangan ako. Hindi ko naisip na pumunta sa Asia dahil sa Seattle ako lumaki. Ngumiti si Jason at sinabi, Tita, may interpreter sa ospital at ang gamutan sa tuhod ni Tito. Dito, matatapos lahat mula diagnosis hanggang gamutan sa loob lang ng 1 linggo. 1 linggo? Hindi ako makapaniwala. Oo, totoo. Yung tatay ng katrabaho ko, nagpa-opera sa tuhod. Na MRI agad siya noong araw na iyon at kinabukasan, may treatment plan na. Ang gastos, 1/10 lang ng sa Amerika. Sumingit si David, 1/10? Posible ba iyon? Tito, ibang-iba ang healthcare system dito. Maikli ang waiting time at makatwiran ang presyo at higit sa lahat. Tumigil sandali si Jason at nagsalita ng may seryosong mukha. Dito, maaari kayong maglakad ng malaya kahit gabi. Ang problema sa baril na inaalala ninyo, wala rito. Biglang kumabog ang dibdib ko sa sinabing iyon. Totoo ba? Oo. Balita ko, wala ni isang insidente ng pamamaril sa buong Metro Manila noong nakaraang taon. Kahit 11 ng gabi, naglalakad pa rin ang mga lola sa parke at may babaeng mag-isa na sumasakay sa LRT, MRT. Hindi ako makapaniwala sa sinabi niya.
Hindi ko alam kung gaano nakatagal mula nang huling marinig ko ang tungkol sa paglalakad ng malaya sa gabi o paggamit ng public transportation ng walang takot. Hinawakan ni David ang kamay ko. Bakit hindi natin subukan? Kailangan ko rin namang magpagamot sa tuhod. Nag-alangan ako. Ngunit biglang umiyak si Emily na naglalaro sa sala. May breaking news na naman tungkol sa pamamaril sa TV. Nang makita ko ang isang taong gulang na sanggol na umiiyak dahil sa takot sa putok ng baril, nagdesisyon ako. Jason, tingnan mo ang flight details. Ilang araw ang lumipas, nag-impake kami. Sabi namin, 3 linggo lang ang stay, pero sa loob ko, alam kong mas matagal kami mananatili. Mahalaga ang gamutan sa tuhod ni David, ngunit higit sa lahat, gusto kong mabuhay sa isang ligtas na lugar. Hinatid kami ng anak kong si Jessica sa airport, yakap si Emily. Ma, kung maganda ang lugar, maaari ba kaming sumunod? Puno ng pag-asa ang mga mata ni Jessica. Pupunta muna kami at mag-usap na lang tayo pagbalik. Niyakap ko ng mahigpit ang aking anak. Bumigat ang dibdib ko. Kung talagang ligtas ang Pilipinas, dadalhin ko rin ang aking anak at apo. Habang dumadaan sa airport security check, naramdaman ko ulit ang realidad ng Amerika. Ang mga pulis na armado na parang sundalo, mahigpit na inspeksyon, at ang mga mukha ng tao na puno ng tensiyon. Kahit ang airport ay parang war zone. Mahaba ang 14 na oras na biyahe. Ngunit kakaiba ang nararamdaman kong kapayapaan. Tinitigan ko ang ulap sa labas ng bintana at nag-isip. May lugar ba talagang mabubuhay nang hindi nag-aalala sa baril? May lugar ba na maaari kang maglakad ng malaya sa gabi? May lugar ba na kahit matanda na, makakakonekta pa rin sa lipunan? Lumusag ang eroplano sa NAIA bandang 10:00 ng gabi. Paglabas sa gate, masayang kumaway si Jason. Tita, tito, welcome. Ang una kong naramdaman paglabas sa airport ay ang kaibahan ng hangin. Iba, walang tensiyon. Ang mga mukha ng tao ay may kasiglahan at walang nagbabantay sa paligid. Sumakay na tayo sa train. Pero kung marami kayong bagahe, taxi na lang, sabi ni Jason. Nagulat ako sa sinabi niya. 10:00 na ng gabi, sasakay pa sa train? Oo, bakit? Umaandar naman ang LRT, MRT hanggang 12:00 ng gabi at mayroon pang midnight bus. Sa Amerika, ang paggamit ng public transportation ng 10:00 ng gabi ay parang pagpapakamatay. Ngunit sinabi iyon ni Jason ng napaka-natural. Habang bumababa sa escalator papunta sa istasyon ng tren, tiningnan ko ang paligid. Nakita ko ang mga estudyante, mga empleyado, at maging kaming mag-asawa na may edad. Lahat ay kalmado, nagse-cellphone o nag-uusap, walang nagbabantay sa paligid. Dumating ang tren at sumakay kami. Malinis na bagon, maliwanag na ilaw, at higit sa lahat, ang pakiramdam ng kaligtasan. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ni David. David, kakaiba. Hindi ako natatakot, tumango si David. Sa loob ng tren, nakita ko ang isang lola. Mga 70s ang edad niya. At mag-isa siyang may dalang malaking shopping bag. Mag-isa siyang sumasakay sa tren paglampas ng 10:00 ng gabi. Imposibleng mangyari iyon sa Seattle. Nang tumawid ang tren sa ilog, nabigla ako sa tanawin sa labas ng bintana. May mga ilaw sa tabi ng ilog at may mga taong nagbibisikleta at nagjo-jogging. Magalas, 11 na ng gabi. Hindi ba delikado ang mga taong iyon? Tanong ko. Ngumiti si Jason at sumagot. Ano? Ordinaryo lang iyan dito. May mga nag-eehersisyo pa nga hanggang 1:00 ng madaling araw. Hindi ako makapaniwala. Maglakad ng malaya sa gabi. Gumamit ng public transportation ng walang takot. Dumating kami sa accommodation bandang 11:00 ng gabi. Ang condo unit na inihanda ni Jason ay nasa 30 palapag at tanaw ang buong night view ng Maynila. Magpahinga na kayo. May appointment na ako sa ospital bukas ng umaga para sa tuhod ni Tito. Wow, mabilis. Foreign Patient Center, kaya may interpreter na rin. Pagkatapos mag-impake, lumabas ako sa balkonahe. Kahit halos hating gabi na, masigla pa rin ang bayan. Mga taong nag-uusap sa harap ng convenience store, mga empleyado na late umuwi, at mga estudyanteng may dalang bag ng tuition. Lahat sila ay naglalakad ng walang takot. Lumapit si David sa akin at niyakap ako. Ellen, mukhang sa ibang mundo tayo napunta. Oo nga. Ito ba ang normal? O abnormal lang ang lugar na tinitirhan natin? Nang gabing iyon, matagal akong nakatulog. Walang kaba, walang takot, payapa. Dito, kahit buksan mo ang bintana sa gabi,
Ang maririnig mo ay halakhakan ng tao, hindi putok ng baril. Ang tagumpay ng medisina sa loob ng isang araw. Kinabukasan, alas 9 ng umaga, dinala kami ni Jason sa isang pribadong ospital sa Makati. Pagpasok pa lang sa lobby ng ospital, nagulat na ako. Malinis, modernong facilities, at higit sa lahat, ang sign na International Patient Center ang nakita ko. Isang young staff sa reception ang nagsalita sa matatas na Ingles. Kayo po si Mr. Thompson, darating po kaagad si Miss Maria, ang inyong interpreter. Ilang minuto ang lumipas, lumapit ang isang 30 anyos na babae at bumati. Magandang araw. Ako po si Maria Reyes, ang inyong interpreter. Tawagin niyo na lang akong Maria. Hindi pa rin ako makapaniwala. Ang kailangan naming hintayin ng ilang linggo sa Amerika, makukuha namin sa isang araw. Habang nakaupo sa waiting area, tiningnan ko ang paligid at marami akong nakitang international patients. Mga matatandang mag-asawa mula sa Europa, mga pamilya mula sa Asia at mga taga-kanluran. Marami palang international patients dito, Maria, sabi ko. Ngumiti siya at sumagot, Opo. Sa nakaraang taon lang, maraming international patients ang nagpunta sa Pilipinas. Lalo na, dumarami ang mga galing Amerika. Ganoon ba kaganda? Opo. Doble na po ang itinaas kumpara noong 5 taon nakalipas. Mataas po ang level ng healthcare pero makatwiran ang presyo. Maya-maya, tinawag na ang pangalan ni David. Pagpasok sa clinic, mainit kaming tinanggap ng isang 50 anyos na doktor. Magandang umaga. Ako si Dr. Ricardo Santos, orthopedic specialist. Ano po ang problema? Nag-interpret si Maria at ipinaliwanag ni David ang kalagayan ng kanyang tuhod, maingat na sinuri ni Dr. Santos at sinabi, hindi po natin malalaman ang eksaktong kalagayan ng walang MRI. Kung maaari po, magpascan na tayo ngayong umaga. Ngayon agad? Gulat na tanong ni David. Opo. Posible po sa loob ng 1 oras. Mag-register po muna kayo. Hindi ako makapaniwala. Ang MRI na kailangan naming hintayin ng 4 na linggo sa Seattle, makukuha na namin sa loob ng 1 oras? Totoo. Pagkatapos ng 1 oras, natapos na ang MRI ni David. At ang nakakagulat, pagkatapos ng lunch break, lumabas agad ang resulta. May damage po sa meniscus at early stage ng osteoarthritis. Sa kasamaang palad, hindi na kailangan ng surgery. Ang irerekomenda ko ay stem cell injection therapy. Ipinakita ni Dr. Santos ang MRI image sa monitor habang nagpapaliwanag. Stem cell therapy? Opo. Isang uri ng gamutan na tumutulong sa cartilage regeneration. Mataas ang level ng Pilipinas sa larangang ito. 3 beses na injection at malaki na ang pagbabago. Ako na may 30 taong karanasan bilang nurse ay hindi pa nakakita ng ganito kabilis na proseso. Dumating kami ng alas 9 ng umaga at alas 2 ng hapon. Tapos na ang lahat mula diagnosis hanggang treatment plan. Magkano ang magiging gastos? Maingat kong tanong. Tinatayang aabot sa mga PHP 35,000. Kasama na ang MRI scan, consultation fee at treatment, sabi ni Maria habang nagko-compute. Ito po ay mga 2,300 sa American dollar. Nagkatinginan kami ni David. Sa Seattle, kahit may insurance, umabot na sana iyon ng 8,000 libong. Kung walang insurance, hihigit pa sa 15,000 ang singil. Iyon na lang po ba? Wala nang additional charges? Opo. Kasama na po lahat iyan. Prinsipyo po namin na ipaalam ng transparent ang presyo bago magsimula. Doon ko napagtanto ang halaga ng pagiging predictable. Sa Amerika, tumitigil ang tibok ng puso ko sa tuwing dumarating ang bill pagkatapos ng konsultasyon. Ngunit dito, ibinabalita ng eksakto ang presyo at makatwiran pa ang komunidad ng mga lola at lolo. Umalis kami sa ospital. David, hindi ako makapaniwala sa nangyari sa loob ng ilang oras na iyon. Totoo ba ito? Pareho tayo ng iniisip. Ang dapat nating hintayin ng 6 na buwan, natapos sa kalahating araw. Habang nagla-lunch, nagsuggest si Jason, Tita, kung may oras kayo sa hapon, may gusto akong ipakita sa inyo. Ano? Ang Senior Citizen Center. Alam kong magugustuhan mo. Pagkatapos ng 1 oras, dumating kami sa isang barangay complex sa isang maayos na lugar sa Quezon City. Ang buong 5 palapag na gusali ay nakatuon para sa mga senior. Dito, sino man na 60 pataas, kahit foreigner, ay pwedeng gumamit. Ang ground floor ay cafe at lounge, second floor ay exercise facilities,
third floor ay classrooms, fourth floor ay hobby rooms, at fifth floor ay medical consultation room. Tiningnan ko ang bawat palapag at hindi ko maipaliwanag ang aking gulat. Sa isang classroom, may mga 70 anyos na lolo at lola na kumukuha ng digital class gamit ang tablet at sa katabing classroom, may English conversation class. Sa fourth floor, may calligraphy at mayroon ding dancing class. Magkano ang tuition dito? Libre o napakamura lang? Sinusuportahan kasi ng gobyerno at LGU. Mula sa isang classroom, narinig ko ang nag-i-Ingles. Tiningnan ko at may mga Pilipinong senior at foreign senior na nagde-debate sa English. May mga taga-Amerika rin palang tumitira dito? Sabi ko kay Maria. Ngumiti siya. Opo. Ang mga foreign senior na nagsettle na sa Pilipinas, nagbo-volunteer na magturo ng English. Maya-maya, nilapitan kami ng isang American woman. Kayo po ba ay galing Amerika? Opo, sa Seattle po kami. Ako po, galing San Francisco. Lumipat ako rito 3 taon na ang nakakaraan. Pumunta rito ang asawa ko para magpagamot at nagstay na kami. Ang pangalan niya ay Carol, 18 taong gulang. Paano ang buhay niyo dito? Tanong ko. Ngumiti ng maliwanag si Carol. Napakaganda. Nagtuturo ako ng English at nagbo-volunteer dito at ang asawa ko naman nagtuturo ng business management. Nagagamit niya ang 13 taon niyang karanasan. Sa Amerika, pag nag-retire, tapos na. Pero dito, bagong simula. Hindi po ba kayo nalulungkot? Hindi talaga. Napaka-aktibo ng komunidad dito. May gatherings kami linggo-linggo at marami na akong Pilipinong kaibigan. Higit sa lahat, hindi mo alam kung gaano kalaking kaibahan ang makapaglakad ng malaya sa gabi. Binigyan kami ni Carol ng calling card. Kung gusto mong malaman pa ang tungkol sa buhay dito, tumawag ka lang, tutulungan kita. Paglabas sa center, napaisip ako ng malalim. Sa Amerika, karaniwan nang nabubuhay ng mag-isa ang mga retired senior. Naghiwa-hiwalay ang mga kaibigan, limitado ang espasyo para sa aktibidad at higit sa lahat, delikado ang lumabas. Pero dito, iba. Ang mga senior ay konektado pa rin sa lipunan, patuloy na nag-aaral, nag-grow at nabubuhay bilang mahalagang parte ng komunidad sa pamamagitan ng pag-share ng kanilang karanasan. Pagdating ng gabi, dinala kami ni Jason sa isang parke sa tabi ng ilog. Tita, tito, ito ang pinakagusto kong ipakita sa inyo. Alas, 8 na ng gabi, ngunit punong-puno ng tao ang parke. Mga pamilyang nagbibisikleta, mga taong nagjo-jogging, mga grupong nagpipiknik at mga matatandang naglalakad. Tingnan niyo ang mga lola na iyon, sabi ko habang itinuro ang 70 anyos na lola na nakaakbay sa isa't isa at naglalakad. Alas, 8 na ng gabi, naglalakad ng walang takot. Ordinaryo lang yan dito. May mga nag-iihersisyo pa nga hanggang alas 1 ng madaling araw, sabi ni Jason. Umupo ako sa bench at tiningnan ang ilog. Kumikinang ang ilaw sa kabilang ibayo at naririnig ko ang halakhakan ng tao. Hinawakan ni David ang kamay ko at sinabi, Ellen, alam ko na kung ano ang hinahanap natin. Ano? Ang pagiging ordinaryo. Maglakad sa gabi, pumunta sa ospital, makipaghalubilo sa tao. Hindi ba't iyan ay isang luho sa Amerika? Eksakto ang sinabi niya. Ang nakita namin sa Pilipinas ay hindi espesyal. Ito ay ang kakayahan na mabuhay ng ordinaryo. Walang kaba, walang takot, malaya. Nang gabing iyon, nakahiga ako sa kama ngunit hindi ako makatulog. May malaking pagbabago sa loob ng puso ko. Ang plano kong manatili lang ng 3 linggo ay nag-iba. Paano kung dito na kami tumira? Paano kung madadala ko ang aking anak at apo? Paano kung posible ang isang buhay na walang takot para sa aming pagtanda? Tiningnan ko ang labas ng bintana. Kahit hating gabi na, tahimik ang kalye, ngunit ligtas. Walang sirena ng pulis, walang putok ng baril, walang sigaw. Payapang gabi lang, ang pagsikat ng araw at ang pagbabagong loob. Kinabukasan, tumawag si Jason ng maaga. Tita, may work ako ngayon. Bakit hindi mo subukang maglakad-lakad ng mag-isa? Mag-isa? Nag-alangan ako. Hindi ako sigurado kung ligtas bang lumabas ng mag-isa sa lugar na hindi ko alam at hindi ako marunong ng wika. Huwag kang mag-alala. Sumakay ka lang sa LRT, MRT at makakarating ka kahit saan. At magaling na ang translation apps ngayon. Subukan mo. Pagkababa ko ng telepono, kinausap ko si David. Anong gagawin natin? Sabi niya, subukan daw naming lumabas ng mag-isa, pero lagpas 60 na tayo. Sige,
Subukan natin. Sa paggabay ng aking asawa, naghanda kami at lumabas. Alas 9 ng umaga habang papunta sa istasyon ng tren. Ang nakakagulat, hindi kami nahirapan maghanap ng daan. May English translation ang mga signage at kung magtanong kami, mabait na itinuturo ng mga tao. Isang lola, kahit hindi marunong mag-Ingles, itinuro ang direksyon gamit ang kamay. Habang nagcha-charge ng transportation card sa istasyon, isang batang staff ang tumulong sa amin sa English. Saan po kayo pupunta? Sa Intramuros? Sa linyang ito po kayo sumakay, dyan po. Habang nasa tren, tiningnan ko ang paligid. Marami ang tao dahil rush hour, ngunit lahat ay maayos. Bakante ang priority seats at madalas akong makakita ng nagbibigay ng upuan. Nang makita ko ang isang binata na nagbigay ng upuan sa isang buntis, napangiti ako. Dumating kami sa Intramuros at nagpunta sa lumang simbahan. Sinabi ng staff sa ticketing booth sa English, libre po para sa 65 pataas. Libre? Opo. Maganda po ang pangangalaga ng Pilipinas sa mga senior. Habang naglilibot, marami kaming nakitang foreign tourists at marami ring senior. Nakipag-usap kami sa isang Canadian couple at sabi nila, nag-medical tourism din sila rito at nagustuhan nila kaya nagstay sila ng 1 taon. Lunchtime na at pumasok kami sa isang kalapit na kainan. Ang menu ay may English at pictures kaya hindi kami nahirapan umorder. Umorder kami ng set meal at PHP 100 lang. Maga $7 sa American dollar. Sa Seattle, kailangan naming magbayad ng 20 kasama na ang tip. Pagkatapos kumain, naghanap kami ng coffee shop. Ito ay isang coffee shop sa isang lumang kalye at pag-upo namin sa bintana sa second floor, tanaw ang traditional na bubong ng Pilipinas. Sabi ni David habang umiinom ng kape, Ellen, kailan pa tayo huling naglakad ng ganito kalaya, lagpas 60 na tayo. Matagal na pala. Sa Seattle, palagi kaming nagda-drive at hinding-hindi kami lumalabas sa gabi at hindi kami pumupunta sa lugar na hindi namin alam. Ang takot ang naglilimita sa aming buhay. Hapon, naglakad kami sa kalye na may mga traditional handicraft shops at art galleries. Sa isang gallery, may calligraphy experience, kaya pumasok kami. Ang 60 anyos na Pilipinong instructor ay nagpaliwanag sa English, hawakan ang brush ng ganito at dahan-dahang hilahin ang linya. Unang beses kong humawak ng brush. Hindi ako sanay, pero masaya. Ang 70 kong anyos na Pilipinong lola na nag-experience sa tabi ko ay nakipag-usap sa akin. Hindi kami nagkakaintindihan sa wika, ngunit pinuri niya ako gamit ang kamay. Noon ko napagtanto. Kahit hindi nagkakaintindihan sa wika, nagkakaintindihan ang puso. Pagdating ng gabi, tumawag si Jason. Tita, kumusta? Napakaganda? Oo, nakaya namin ng mag-isa. Sige, may ipapakita akong special place sa inyo mamaya. Makapunta ba kayo sa Pasig ng alas? 6? Sumakay kami sa train papuntang Pasig. Hindi na ako nag-aalangan sumakay sa train. Dinala kami ni Jason sa isang gusali. Ang sign, Senior Citizens Club. Ano ito? Ito ang community space para sa mga senior sa Pilipinas. Ang nanay ng kaibigan ko, nag-activity dito, kaya gusto kong ipakilala sa inyo. Pagpasok, nagulat kami. Ang ground floor ay isang malaking hall. May mga matatandang nagta-table tennis, nagkakaraoke, at nagsasyatong sa gilid. Ang mas nakakagulat, nasa second floor. Sa computer room, may mga 70 anyos na senior na nag-aaral ng Excel at sa katabing room, may smartphone usage class. Magkano ang tuition dito? Libre. Sinusuportahan kasi ng gobyerno. May food pa nga na ino-offer. Sa third floor, may health consultation room. May nurse na nakabantay para mag-check ng blood pressure at blood sugar at may doctor na bumibisita twice a week. Lahat ito, libre? Halos libre para sa 65 pataas. Napakaganda ng senior welfare sa Pilipinas. Maya-maya, nilapitan kami ng isang lola. Siya si Aling Nena Cruz, nanay ng kaibigan ni Jason, 73 taong gulang, ngunit napakasigla. Ay, galing pala kayong Amerika. Welcome po, Aling Nena. Anong ginagawa niyo po dito? Nag-aaral ako ng computer, pumupunta sa singing class, at nagbo-volunteer ako once a week. Ang dami kong ginagawa. Masiglang tumawa si Aling Nena. Kumusta naman po ang buhay ng mga senior sa Amerika? Sumagot ako ng totoo. Malungkot po, palagi lang sa bahay, at takot lumabas. Ay, hindi maganda iyan. Ligtas dito. Makakapaglakad ka ng mag-isa sa gabi,
at makakakita ka ng maraming kaibigan. Kailangan nating maging abala kahit matanda na para maging masaya. Ang mga salita ni Aling Nena ay tumama sa aking dibdib. Malabo sa akin kung ano ang gagawin ko pagkatapos mag-retire sa Amerika. Manonood lang ng TV sa bahay at paminsan-minsan ay makikita ang apo. Ngunit dito, iba. Ang mga senior ay patuloy na nag-aaral, nakikipaghalubilo sa tao at nagko-contribute sa lipunan. Paglabas sa Senior Citizens Club, sabi ni David, "Ellen, gusto kong tumanda ng ganyan, masigla." Ako rin, ayokong makulong sa bahay, gusto kong konektado pa rin sa mundo. Nang gabing iyon, tinawagan ko sa video call ang anak kong si Jessica. "Jessica, ibang mundo talaga rito." Ikinuwento ko ang lahat ng karanasan ko sa loob ng isang araw. Ang ospital na natapos sa kalahating araw, ang ligtas na kalye sa gabi, ang masisiglang senior, ang predictable na presyo, at ang magandang public transportation. "Ma, totoo ba? Posible ba talaga ang lahat ng iyan?" "Oh, hindi ako makapaniwala kahit nakita ko na mismo. Hindi mo alam kung gaano ka-abnormal ang lugar na tinitirhan natin." Pagkatapos ng tawag, lumabas ako sa balkonahe. 11:11 na ng gabi. Ngunit may mga taong naglalakad sa ibaba. Ligtas tingnan. Lumapit si David mula sa likod at niyakap ako. "Ellen, pag-isipan natin ng seryoso." "Ano?" "Ang tumira na rito. Dalhin natin ang anak at apo." Tiningnan ko ang mata ng aking asawa. Puno ng paninindigan ang mga mata niya. Pareho kami ng iniisip. Pero posible ba? Sa edad nating ito, magsisimula sa bagong bansa? Bakit hindi? Nagawa nga ni Carol. At hindi natin alam kung gaano pa katagal ang natitirang oras pero hindi tayo mamamatay ng may takot. Nang gabing iyon, mahaba ang aming pag-uusap tungkol sa pananatili o mas tamang sabihin, pagsesettle sa Pilipinas. Siyempre, hindi madaling desisyon. Ngunit ang nakita namin sa Pilipinas ay napakahalaga. Hindi ito espesyal. Ito ay ang kakayahan na mabuhay ng ordinaryo, malaya at ligtas. Ang pagiging ordinaryo ang nakita namin ng huli. 1 linggo ng pagbabago at ang unang liham, 1 linggo ang lumipas. Sa panahong iyon, sumailalim si David sa unang stem cell injection at ang nakakagulat, nabawasan ng malaki ang sakit. "Ellen, nakakaakyat na ako sa hagdan. Unang beses sa loob ng 6 na buwan." Bumalik ang sigla sa mukha ng aking asawa. Sa pagkakita ko roon, nakumpirma ko. Tama ang aming desisyon. Isang umaga, nakatanggap ako ng email na hindi ko inaasahan mula sa HR Director ng ospital sa Seattle. "Ellen, kailangan ka namin. Nag-offer kami ng 20% salary increase. Bumalik ka na." Ito ang ospital na pinagsamahan ko sa loob ng 30 taon. May mga katrabaho ako at sanay na ako sa kapaligiran. Ngunit pagkatapos kong basahin ang email, umiling ako. Ipinakita ko ang email kay David at nagtanong siya, "Anong gagawin mo?" Tatanggihan ko. Hindi ito tungkol sa pera. Ang makapaglakad ng malaya sa gabi, ang makapagtago ng apo ng ligtas, mas mahalaga iyon. Sumulat ako ng sagot ng may paninindigan. Nagpapasalamat ako, ngunit nagdesisyon akong magsimula ng bagong buhay. Pagkatapos kong isend ang email, gumaan ang pakiramdam ko. Kinahapunan, dinala kami ni Jason sa isang lugar. "Tita, gusto kong alisin ang misconception mo sa healthcare ng Pilipinas." "Anong misconception?" "Iniisip mo siguro na mura lang ang healthcare ng Pilipinas. Pero hindi. Ibang-iba." Dinala kami ni Jason sa isang university hospital sa Manila. May sign na Chronic Disease Integrated Management Center. Pagpasok namin, nakita namin ang systematic na sistema. Ang nurse sa reception ay nagpaliwanag sa English. Ito po ay lugar para sa integrated management ang chronic diseases tulad ng diabetes, high blood at high cholesterol. Ang doktor, nurse, nutritionist at exercise therapist ay nagtateam para alagaan ang pasyente. Ako na may 30 taong karanasan bilang nurse ay ngayon lang nakakita ng integrated system na ganito. Sa Amerika, magkahiwalay ang titingin sa pasyente at hindi maayos ang information sharing. Isang team po ang nagmamanage sa isang pasyente? Opo. Nagme-meeting kami once every 3 months para magplano ng management para sa bawat pasyente. Hindi lang po namin tinitingnan ang numbers, kundi tinutulungan din namin silang ayusin ang kanilang lifestyle. Nakita namin ang isang consultation room. Isang 70 anyos na pasyenteng may diabetes ang nagko-consult sa isang nutritionist.
Medyo tumaas ang blood sugar mo ngayong buwan. May problema ba sa kinain mo? Tanong ng nutritionist habang tinitingnan ang food diary ng pasyente. Kasi po, birthday ng apo ko noong nakaraang linggo, kaya kumain ako ng cake. Ah, ganun po ba? Sige, ngayong linggo, bawasan natin ng kaunti ang carbs at dagdagan ng 10 minuto ang exercise. Ang pag-uusap ay mainit at nirerespeto ang pasyente. Pagkatapos ng consultation, nakipag-usap kami sa pasyente. Gaano na po kayo katagal nagpapagamot dito? 2 taon na. 3 tableta ng diabetes ang iniinom ko noon pero ngayon, 1 na lang. Malaki kasi ang tulong nila sa pagmamanage ng lifestyle. Magkano ang gastos? May health insurance ako, kaya mga PHP 300 lang kada buwan. Mga 20 sa American dollar. Nagulat ako. Sa Seattle, 500 ang ginagastos ko buwan-buwan para lang sa diabetes management. Paglabas sa center, napagtanto ko, ang healthcare ng Pilipinas ay hindi lang pala mura. Ang chronic disease management, regenerative medicine, integrated medical system world-class pala. Hindi lang namin alam. Jason, salamat. Sinira mo ang prejudice ko. Tita, ang healthcare ng Pilipinas, patient-centered talaga. Priority ang gamutan kaysa pera at focused sa prevention. Nang gabing iyon, nag-dinner kami kasama ang mga katrabaho ni Jason. Isa sa kanila si Susan, isang nurse na lumipat mula sa Amerika. Si Susan, 40s, ay nagtrabaho bilang ER nurse sa New York sa loob ng 15 taon. Bakit po kayo nagpunta sa Pilipinas? Tanong ko. Bumuntong hininga si Susan. Napakarami kong nakitang biktima ng tama ng baril. Nagka-nightmare ako gabi-gabi. Nag-burnout ako, kaya tumakas ako sa Pilipinas. Ano na po ang ginagawa niyo ngayon? Nagtatrabaho ako sa isang international hospital dito sa Manila bilang foreign patient coordinator. Mas payapa kaysa ER. At higit sa lahat, wala nang biktima ng tama ng baril. Ang mga mata ni Susan ay punong-puno ng kaligayahan. Wala po ba kayong pagsisisi? Wala. Nabawasan ang suweldo ko pero naibalik ko ang mental health ko. Mas mahalaga iyon. Habang pauwi, sabi ni David, Ellen, hindi lang tayo ang nag-iisip nito. Maraming tao ang umaalis sa Amerika. Oo nga. Siguro, hindi na American dream ang tawag doon. Ang pangarap na magsimula ng bagong buhay. Kinabukasan, seryoso akong nagtanong kay Jason. Jason, talagang makakasettle ba kami rito? Ang visa, bahay, health insurance? Parang handa na si Jason at inilabas niya ang mga dokumento. Tita, inalam ko na ang lahat. Una, magstay muna kayo ng 6 na buwan sa ilalim ng medical tourism at pagkatapos, pwedeng mag-switch sa long-term stay visa. Ang health insurance, pwedeng mag-apply para sa National Health Insurance mga foreigner na may resident registration. Depende sa plan, pero halos lahat ng gamutan, covered. Ang tirahan, marami akong alam na senior-friendly condo, sa Alabang o Taguig, malapit sa ospital, cultural center, at public transportation. May housing assistance program din ang kumpanya ko. Nagulat ako. Mas realistic kaysa sa inakala ko. Ang bahay nyo sa Seattle, pwede nyong iparenta. Hindi nyo kailangang ibenta. Tumira muna kayo rito ng 1 taon at saka magdesisyon. Nang gabing iyon, nag-long meeting kami. Malilinaw ang dahilan para paboran ng Pilipinas. Kaligtasan, healthcare, social connection, predictable na presyo, public transportation, at senior-friendly environment. Mayroon ding mga dahilan para tumutol. Hindi pamilyar na kultura, language barrier, paghihiwalay sa mga kaibigan, at pag-iwan sa mga nakasanayan. Ngunit ang timbangan ay tumagilid sa isang panig. Ellen, gawin natin. Ito ang magiging pinakamatapang na hamon sa buhay natin. Mahigpit na hinawakan ni David ang kamay ko. Oo nga, gawin natin. Mas maganda pa ring tumanda ng may kalayaan kaysa tumanda ng may takot. At nagdesisyon kami. Maninirahan muna sa Pilipinas sa loob ng 1 taon. Pagkatapos ng 2 linggo, dumating ang anak kong si Jessica, kasama si Emily. Ma, hindi ako mapakali. Gusto kong makita mismo. Nang makita ko si Jessica sa Naya, nabasa ko ang pagod at kaba sa mukha niya. Alam kong napagod siya sa buhay sa Seattle. Jessica, dahan-dahan nating tingnan. Huwag kang magmadali. Sa unang gabi, nagpunta kami sa parke sa tabi ng ilog. Alas 9 na ng gabi, ngunit punong-puno ng pamilya ang parke. Naglakad si Jessica sa walking path gamit ang stroller ni Emily. Sa una, nagbabantay siya. Ngunit habang tumatagal, nakita kong lumuwag ang kanyang balikat.
Ma, kakaiba. Hindi ako natatakot. Oo, hindi ba? Dito, normal lang iyan. Biglang umiyak si Jessica. Ma, hindi pa ako nakapaglakad sa gabi kasama si Emily sa Seattle. Palagi akong balisa, kahit sa araw. Pero dito, niyakap ko ang aking anak. Alam ko, ganoon din ako. Kaya kami nagpunta rito. Kinabukasan, naglibot si Jessica sa Manila. Childcare centers, playgrounds, pediatric clinics, cultural centers. Lahat ay ligtas, systematic, at child-friendly. Sa isang playground, nakipag-usap si Jessica sa mga Pilipinong ina. Ilang buwan na ang anak nyo? 14 months. Kasing edad ng anak ko. Madalas po ba kayo rito? Hindi po. Galing po kami Amerika. Binisita ko lang ang nanay ko. Ganoon po ba? Kumusta po ang pagpapalaki ng bata sa Amerika? Nag-alangan sandali si Jessica at sumagot ng totoo. Nakakatakot po. Balisa po ako araw-araw. Tumango ang mga Pilipinong ina. Nakikita po namin sa news. Maraming insidente ng baril sa school. Dito, wala po niyan. Ligtas po magpalaki ng bata. Nang gabing iyon, seryosong sinabi ni Jessica, Ma, gusto ko na ring lumipat. Talaga? Oo, para kay Emily. Ayokong makita siyang lumaki habang nag-evacuation drills dahil sa baril. Ilang araw ang lumipas, may hindi inaasahang nangyari. 3 linggo na kami sa Pilipinas at nagmamadaling dumating si Jason. Tita, may masamang nangyari sa Seattle. Ano? May pamamaril malapit sa daycare ni Emily. Ligtas ang daycare pero sa katabing convenience store, nanginig ang mukha ni Jessica. Hindi ba't iyon ang pinupuntahan ni Emily? Paano kung nandoon kami? Hindi na siya makapagpatuloy ng salita. Nang gabing iyon, nagdesisyon kaming umuwi muna sa Seattle. Kailangan naming ayusin ang bahay at maghanda para sa paglipat. 1 linggo ang lumipas at bumalik kami sa Seattle. Ang naramdaman ko pagbaba sa airport ay tensyon. Armadong pulis, nagbabantay na tao, mabigat na hangin. Ibang-iba ang Amerika na naramdaman namin pagkatapos ng 3 linggo sa Pilipinas. Pagdating sa bahay at pagkatapos mag-impake, nagpunta ako sa supermarket. Pagbaba ko ng kotse sa parking lot, kumabog ang puso ko. Nagbantay ako sa paligid, naglakad ng mabilis, at lumingon ako ng paulit-ulit. Ang mga kilos na ordinaryo lang 3 linggo na ang nakakaraan ay kakaiba na ngayon. Bakit kailangan kong maging balisa para lang pumunta sa supermarket? Umupo ako sa kotse ng matagal. Sa Pilipinas, naglalakad ako ng malaya kahit alas, 11 ng gabi. Pero dito, balisa ako kahit alas, akro ng hapon. Nang gabi, dumalaw ang matagal kong kaibigan na si Catherine. Ellen, kumusta sa Pilipinas? Ikinuwento ko ang lahat ng 3 linggong karanasan ko. Sa una, hindi siya makapaniwala, ngunit nag-inggit siya kalaunan. Talaga? Ganoon kaligtas? Oo, malaya kang maglakad sa gabi. Ang matatanda, babae at bata. Hindi ako makapaniwala. Imposible iyan dito. Tiningnan ni Catherine ang labas ng bintana. Hindi pa alas 7 ng gabi, ngunit bakante na ang kalye. Ellen, sa totoo lang, pagod na ako sa buhay dito. Balisa ako araw-araw at takot lumabas. Pero wala akong lakas ng loob umalis. Hinawakan ko ang kamay ng aking kaibigan. Maglakas loob ka. Minsan lang tayo mabubuhay. Sa 3 gabi, bandang alas 2 ng madaling araw, narinig ko ang putok ng baril sa labas. Agad akong tumalon at tumakbo sa bintana. Nakita ko ang ilaw ng pulis 2 bloke ang layo. Nagising din si David at lumapit sa akin. Ellen, ulit. Oo, ulit. Tumayo kami doon ng matagal. At noon ko naramdaman ang paninindigan. Hindi na kami babalik. David, ayusin na natin agad. Balik na tayo sa Pilipinas. Ganoon din ang iniisip ko. Hindi na tayo makakapag-stay rito kahit 1 araw pa. Kinabukasan, mabilis kaming kumilos. Ipinarenta namin ang bahay at inilagay sa warehouse ang mga gamit. Inimpake namin ang mga importanteng dokumento at nilimitahan ang mga bagahe. Formal akong nag-resign sa ospital. Nalungkot ang mga katrabaho ko, ngunit matibay ang aking desisyon. Pasensya na. Pero gusto kong mabuhay ng ligtas. 1 linggo ang lumipas at sumakay ulit kami sa eroplano papuntang Pilipinas. Kasama na namin sina Jessica at Emily. Nagdesisyon din si Jessica na mag-settle sa Pilipinas pagkatapos ayusin ang bahay sa Seattle. Nang umalis ang eroplano, tiningnan ko ang Seattle sa labas ng bintana. Ang lungsod na tinirhan ko sa loob ng 62 taon, puno ng alaala, ngunit hindi na ito ang aming lugar. Paalam Seattle, at salamat.
Nagpaalam ako at ipinikit ang aking mga mata. Lumilipad kami patungo sa bagong simula, hindi patungo sa takot, kundi sa pag-asa. Mahaba ang 14 na oras na biyahe, ngunit punong-puno ng excitement. Pagdating sa NAIA, huminga ako ng malalim. Bumalik na kami sa bahay natin. Oo, simula ngayon, ang Pilipinas ang aming tahanan, ang panalo ng pagiging ordinaryo. Lumipas ang mga panahon. Nagsettle kami sa isang condo unit sa Alabang, Makati, ang ospital, cultural center, at istasyon ng tren ay 10 minutong lakad lang. Si Jessica at Emily ay tumira sa katabing building. Tuwing umaga, gumigising ako ng 6:00 at naglalakad sa parke. Maraming tao ang nag-morning exercise. Mga senior na 60s at 70s ang nagjo-jogging. Magandang umaga po. Nagsimula kaming bumati sa mga mukhang nakikita namin araw-araw. Hirap akong magtagalog, ngunit nagkakaintindihan ang puso. Isang araw, nilapitan ako ng isang lola at kinausap. Sa Tagalog, ngunit naintindihan ko sa kilos niya. Sabi niya, mag-exercise daw kami ng magkasama. At sumali ako sa morning exercise group. Twice a week, naglalakad kami at nag-i-stretch. Hindi kami nagkakaintindihan sa wika, ngunit hindi ako nalulungkot. Isang araw, inanyayahan ako ng lola sa Senior Citizens Club. Kinabukasan, sumama ako sa kanya. Lunchtime, at may mga 20 senior ang kumakain ng magkasama. Ay, taga-Amerika, sabi ng isang lola sa English. Opo, galing ako Seattle. May anak ako sa Canada. Marunong ako mag-English ng kaunti. Dahil sa lola na iyon, nakapag-communicate ako sa iba pang senior. Pagkatapos ng lunch, nag-offer ang manager ng club. Kung maaari po, magturo po ba kayo ng English? Volunteer lang po. Ako? Opo. Gustong-gusto po ng mga senior dito na mag-aral ng English pero mahirap makahanap ng native speaker na guro. Nag-alangan ako sandali. Ngunit may 30 taon akong karanasan sa pagtuturo sa mga tao bilang nurse. Sige po, susubukan ko. At nagsimula akong magturo ng English twice a week sa club. Sa una hindi ako sanay ngunit nagkaroon ako ng kumpiyansa kalaunan dahil napakaseryoso ng mga senior sa pag-aaral. Teacher Ellen, gusto kong mag-English sa apo ko. Gusto kong gumamit ng English kapag nagta-travel. Ang kanilang passion ang nagbigay sigla sa akin. Si David naman, naging leader ng English discussion group sa International Cultural Center. Isang grupo na nagdedebate tungkol sa kasalukuyang balita, kultura at pilosopiya kasama ang mga Pilipinong senior. Ellen, napakasaya kanina. May 70 anyos na lolo na nagdedebate tungkol sa Kantian philosophy. Mas alam pa niya kaysa sa akin. Ang mukha ni David ay puno ng sigla. Halos tapos na rin ang gamutan sa tuhod niya. Pagkatapos ng 3 stem cell injection, malaya na siyang umakyat baba sa hagdan. Ellen, mukhang makapagbabasketball na ulit ako. Talaga? Oh, sabi ng doktor. Basta hindi lang masyadong strenuous. Tuwing weekend, nagpupunta kami sa basketball court sa parke at nagpa-practice ng shooting. Hindi ko naisip na makakahawak pa siya ng basketball sa edad na 60s. Isang Sabado ng hapon, sa court, may senior group na naglalaro. Inanyayahan nila si David. Sali ka. Nag-alangan si David ngunit pumasok sa court. Sa una hindi siya sanay, ngunit unti-unting bumalik ang dating galing niya. Pagkatapos ng laro, binati siya ng lahat. Ang galing. Balik ka ulit next week. Simula noon, sumali si David sa basketball group tuwing Sabado. Hindi sila nagkakaintindihan sa wika, ngunit nagkakaintindihan sila sa sports. Si Jessica naman, naging kaibigan ng mga Pilipinong ina habang pinapalaki si Emily. Nagkikita sila sa playground ng condo at nag-share ng parenting tips. Saan mo i-enroll si Emily? Naghahanap pa ako. May maganda rito sa loob ng complex. Sabay tayong mag-visit. Napakabait ng mga Pilipinong ina. Tinulungan nila si Jessica na mag-adjust sa buhay sa Pilipinas. Kung gusto mong mag-aral ng Tagalog, may foreign class sa Cultural Center. Talaga? Oo. Twice a week 7:00 ng gabi. Sasamahan kita. Nagsimulang mag-aral si Jessica ng Tagalog at mabilis siyang gumaling. Pagkatapos ng 6 na buwan, halos kaya na niya ang daily conversations. Isang gabi, nag-dinner kaming buong pamilya. Si Emily, 20 months na at naglalakad-lakad na. Lola, lolo! Tumawag sa akin si Emily at tumawa. Noon ko naramdaman ang kaligayahan. Lumalaki ang batang ito nang walang takot sa putok ng baril. Hindi siya magda-lockdown drill. Malaya siyang makakapamasyal sa gabi
at makakapaglaro ng ligtas kasama ang mga kaibigan. Ma, napakasaya ko na nakarating tayo rito. Sobrang thankful ako na ligtas kong mapapalaki si Emily. Hinawakan ni Jessica ang kamay ko. Masaya rin ako. Ang kaligayahan niyo ang pinakaimportante, sabi ni David. Nagsimula na ang bagong kabanata ng buhay natin. Hindi ko inakala na magiging ganito kasigla ang buhay ko sa edad na 60s. Pareho kami ng nararamdaman. Sa Amerika, malabo ang buhay pagkatapos mag-retire, ngunit sa Pilipinas, iba. Nagtuturo ako ng English, nakikilala ang mga bagong tao, at nagko-contribute sa lipunan. Naramdaman ko na may halaga ang aking pag-exist. Isang araw, nag-offer ang manager ng club, Teacher Ellen. Gumagawa po ang City Hall ng Foreign Senior Settlement Program. Mag-advise po ba kayo? Ako? Opo. Kailangan po namin ng karanasan ng foreign senior na nag-settle na sa Pilipinas tulad nyo. Agad akong pumayag. Twice a month, dumadalo ako sa meeting sa City Hall at nagbibigay ng opinyon. Anong suporta ang kailangan? Anong programa ang makakatulong? Paano aayusin ang language barrier? Ang 30 taon kong karanasan bilang nurse at bilang immigrant ay nakatulong. Dahil po sa inyo, Teacher Ellen, nakagawa kami ng practical na programa. Nagpasalamat ang staff ng City Hall. Ipinagmamalaki ko. Hindi ako makapaniwala na may bago akong trabaho sa edad na 60s. Ang tagumpay ng pagiging ordinaryo. Ika-9 na buwan na. Dumaan ang kaibigan kong si Catherine mula Seattle. Ellen, kailangan kong makita mismo kung totoo ang sinasabi mo. Sa loob ng 1 linggo, dinala ko si Catherine sa Manila at sa paligid. Sa unang gabi, nagpunta kami sa parke sa tabi ng ilog ng Alas. 10 ng gabi, nagtinginan si Catherine sa paligid at sinabi, "Ang daming tao sa labas ng ganitong oras." Oh, ganyan araw-araw. Hindi ako makapaniwala. Imposible iyan sa Seattle. Kinabukasan, pumunta kami sa ospital. Masakit ang tuhod ni Catherine kaya nagpa-check up siya. Alas 9 ng umaga kami dumating at alas 8 ng hapon, nakuha na namin ang resulta ng MRI. Ellen, posible ba talaga ito? Kalahating araw lang? Oo. Dito, ordinaryo lang yan. Ang gastos, mga PHP 20,000 lang. 1,400 sa American dollar. Hindi makapagsalita si Catherine. Sa Seattle, aabot iyan ng 108,000. Paglabas sa ospital, sabi ni Catherine, "Ellen, seryoso akong nag-iisip. Ang lumipat dito." Talaga? Oo. Pagod na ako sa buhay sa Amerika. Balisa ako araw-araw, walang katapusan ng medical expenses, at malungkot. Dito, lahat ay iba. Sa ikatlong araw, nagpunta kami sa Senior Citizens Club. Masayang tinanggap ng mga senior si Catherine. Friend ni Teacher Ellen? Oh, taga-Amerika. Welcome. Sabay tayong mag-lunch. Nang hapong iyon, pinanood ni Catherine ang English class ko. Na-touch si Catherine sa mga 70 anyos na lola na seryosong nagpa-practice ng English. Ellen, napakaganda ng ginagawa mo. Masaya rin ako. Napakalaking halaga nito. Nang gabi, nagpunta kami sa basketball group ni David. Nagulat si Catherine sa mga Pilipinong senior na 60s at 70s ang nagbabasketball ng seryoso. Sa ganyang edad, nag-exercise ng ganyan? Okay ba ang tuhod nila? Maganda ang management nila. Maganda kasi ang medical system dito. Regular silang nagpapa-check up at nakakakuha ng exercise prescription. Pagkatapos ng laro, nilapitan ng isang lolo si Catherine. "Galing kayong Amerika? Kumusta sa Pilipinas?" Ngumiti si Catherine at sumagot. Napakagulat. "Ngayon lang ako nakakita ng ganito, kasiglang senior. Dito, number lang ang edad. Basta gumagalaw, nag-aaral at masaya." Anang lolo. 1 linggo ang lumipas at aalis na si Catherine. Hinatid ko siya sa airport. Salamat. Ang dami kong nakita at naramdaman. Bumalik ka ulit. Dito na ang bahay ko. Seryoso akong mag-iisip ang lumipat dito. Ilang araw pagkatapos umalis ni Catherine, tumawag ang City Hall. "Teacher Ellen, opisyal na pong aprobado ang Foreign Senior Settlement Program. Ikaw po ba ang tatanggap bilang Program Coordinator?" Coordinator? Opo. May suweldo po. Hindi po regular employee pero contract. Nagulat ako. Magkakaroon ako ng bagong trabaho sa edad na 60s. Sige po, tatanggapin ko. At nagsimula akong magtrabaho sa City Hall 3 times a month. Ang trabaho ay tumulong sa mga foreign senior na darating sa Pilipinas. Suportahan ang lahat, mula sa tirahan, healthcare, cultural adjustment. Napaka-rewarding na makita na nakakatulong ang aking karanasan sa iba. Isang araw,
Nag-consult sa akin ang isang 60 anyos na mag-asawa mula Amerika. Gusto rin naming mag-settle sa Pilipinas, tulad nyo, Teacher Ellen. Posible ba? Siyempre. Nagawa ko nga. Ikinuwento ko ang aking kuwento. Ang balisang buhay sa Seattle, ang pagtuklas sa Pilipinas, ang proseso ng pag-settle, at ang bagong simula. Wala po ba kayong pagsisisi? Wala kahit minsan. Dito, maaari akong mabuhay ng ligtas, malaya at may halaga. Nakita ko ang pag-asa sa kanilang mga mata. ika-10 buwan na. Sumikat ang English discussion group ni David at umabot sa 30 ang waiting list. Ellen, kailangan kong gumawa ng isa pang grupo. Ganoon ba? Bakit hindi mo subukang gawin twice a week? Napakasaya ni David. Sabi niya, natuklasan niya ulit ang kanyang passion bilang guro. Si Jessica naman, nagpa-daycare na kay Emily sa loob ng complex at napakaligtas at systematic. Napakabait ng mga teacher. Ang saya ni Emily. Mabuti. Wala ring lockdown drill. Fire drill lang. Puno ng kaligayahan ang mukha ni Jessica. Maraming salamat. Dahil sa iyo, nagkaroon ng ligtas na environment si Emily. Isang weekend, ipinagdiwang namin ang second birthday ni Emily. Nag-small party kami, Philippine style. Ang mga senior mula sa club, estudyante sa English class, kaibigan sa basketball ni David, at mommy friends ni Jessica. Mga 30 tao ang nagtipon. Binati nilang lahat si Emily. Happy birthday, Emily. Cute na bata. Naghalo ang Tagalog at English sa mga pagbati. Tiningnan ko ang sandaling iyon at nag-isip, ano ang nakita namin sa Pilipinas? Kaligtasan, healthcare, kalayaan, social connection. Ngunit may mas importante pa, ang pagiging ordinaryo, ang kakayahan na mabuhay ng ordinaryo. Maglakad sa gabi, pumunta sa ospital, makipaghalubilo sa tao, gumawa ng trabahong may halaga. Iyan ay isang luho sa Amerika, ngunit dito, araw-araw na lang, hindi ito espesyal, ordinaryong buhay lang. Ngunit ngayon ko lang nalaman kung gaano kahalaga ang pagiging ordinaryo. Matapos itong mawala, niyakap ko si Emily. Emily, iregalo ko sa iyo ang isang ordinaryong buhay. Isang buhay na malaya at walang takot. Ngumiti si Emily at hinalikan ako. Noon ko naramdaman ang paninindigan. Tama ang aming pagpili. 1 taon ng paglalakbay. Ang simula. 1 taon na ang lumipas. 1 taon na kami sa Pilipinas. Inimbitahan kami ni Jason sa dinner. Tita, tito, congrats. First anniversary nyo sa Pilipinas. Ang restaurant ay tanaw ang ilog. Lumubog ang araw sa labas ng bintana at nagsimulang umilaw ang mga ilaw sa tabi ng ilog. Jason, dahil sa iyo, hindi namin alam kung paano kami nakarating dito kung hindi mo kami inanyayahan. Hindi, tita. Naging posible iyan dahil sa lakas ng loob nyo. Habang kumakain, binalikan namin ang nakaraang taon. Ang hindi pagkasanay sa pagdating, ang ospital na natapos sa kalahating araw, ang ligtas na kalye sa gabi, ang pagkakakilala sa mga bagong tao, at ang muling pagsilang. Ellen, napakalaki ng pinagbago natin, sabi ni David habang hinawakan ang kamay ko. 1 taon na ang nakakaraan. Malabo ang buhay pagkatapos mag-retire. Pero ngayon, abala ako araw-araw. Nagtrabaho ako sa City Hall 3 times a week, nagturo ng English twice a week sa club at sumasali sa exercise group gabi-gabi. Si David naman, nag-organisa ng English discussion twice a week at nagbabasketball tuwing weekend. Higit sa lahat, hindi na kami natatakot. Ang maglakad sa gabi, ang gumamit ng public transportation, ang makipaghalubilo sa tao, lahat ay naging natural. Malapit na matapos ang dinner, pumasok si Jessica sa restaurant kasama si Emily. Lola, Lolo, tumakbo si Emily at niyakap kami. Si Emily, 26 months na, naghahalo na ng Tagalog at English sa pagsasalita. Lola, naglaro ako sa daycare kanina kasama ang mga kaibigan ko. Ganoon ba? Anong nilalaro nyo? Slide. At sumakay ako sa swing. Tiningnan ko ang maliwanag na mukha ni Emily at naligayahan ako. Lumalaki ang batang ito ng walang takot. Walang putok ng baril, walang kaba. Malaya siyang lumalaki. May importanteng balita ako. Maingat na sabi ni Jessica. Ano? Nakahanap ako ng trabaho rito sa Pilipinas. Sa isang foreign company marketing manager. Talaga? Maganda? Oo. Magsisimula ako next month. Niyakap ko ng mahigpit ang aking anak. Ang galing mo. Ang galing mo talaga. Dahil po sa iyo, Ma. Ikaw ang naunang naglakas loob pumunta sa Pilipinas, kaya nakasunod ako.
Nang gabing iyon, naglakad kami sa parke sa tabi ng ilog. Malamig ang simoy ng hangin, ngunit masaya. Lagpas alas 9 na ng gabi, ngunit punong-puno pa rin ng tao ang parke. Mga pamilyang nagbibisikleta, mga taong nagjo-jogging, magkasintahan na nakaupo sa bench, at mga senior na naglalakad tulad namin. Lola, Lola, paputok! Itinuro ni Emily ang langit. May mga paputok na sumasabog sa ibabaw ng ilog. Wow, ang ganda! Nagpalakpakan ang mga tao at tiningnan ang paputok. Itinago ko sa isip ko ang sandaling iyon. Tunog ng paputok, hindi putok ng baril. Festival, hindi takot. Ito ang buhay na hinahanap namin. Tanong ni Emily habang inaantok. Lola, babalik ba tayo rito bukas? Yinakap ko ang apo ko at sumagot. Siyempre, kahit kailan, babalik tayo bukas, sa makalawa, araw-araw. Kahit gabi? Kahit gabi. Ngumiti kaming lahat sa simpleng sagot na iyon. Habang pauwi, sabi ni David, Ellen, ibenta na kaya natin ng tuluyan ang bahay sa Seattle? Bakit? Hindi ba't ito na ang bahay natin? Wala na akong planong bumalik. Nag-isip ako sandali. Ang Seattle ang lugar na tinirhan ko sa loob ng 62 taon. Puno ng alaala. Ngunit hindi na ito ang aming bahay. Oo nga, ibenta na natin at ayusin natin ang bahay natin dito. Nang gabing iyon, nag-email ako sa mga matagal kong kaibigan. Isang mahabang liham na naglalaman ng 1 taon ko sa Pilipinas. Ligtas na kalye, mabilis na healthcare, makatwirang presyo, masiglang senior life, social connection, at higit sa lahat, ang kakayahan na mabuhay ng ordinaryo. Kinabukasan, umapaw ang mga sagot. Ellen, seryoso akong nag-iisip. Napakainggit ko. Maaari ba kaming pumunta? Magkwento ka pa tungkol sa buhay sa Pilipinas. Sinagot ko ang bawat isa sa kanila ng may puso at napagtanto ko, ang aming pagpili ay nagbibigay ng pag-asa sa iba. Ilang araw ang lumipas, nagkaroon ng malaking event sa City Hall. Ang paglulunsad ng Foreign Senior Settlement Support Program. Bilang program coordinator, umakyat ako sa stage at nagbigay ng maikling talumpati. Ako po si Ellen Thompson. Sa edad na 65, umalis ako sa Amerika at nagpunta sa Pilipinas. Ang hall ay puno ng mga foreign senior na nagsettle na sa Pilipinas at ang mga naghahanda pa lang. Maraming nagtatanong, bakit ako umalis sa Amerika? Simple lang ang sagot, gusto kong mabuhay ng ligtas. Tumango ang mga nanonood. Sa Pilipinas, hindi ako naghanap ng espesyal, ordinaryo lang ang hinahanap ko. Ang maglakad sa gabi, ang makakuha ng tamang gamutan, ang konektado sa tao. Yan ay isang luho sa Amerika, ngunit dito, araw-araw na lang. Nagpalakpakan. Nakakatakot ang magsimula sa bagong bansa sa edad na 60s. Ngunit ngayon, sigurado ako, ang edad ay number lang. Posible ang bagong simula kahit kailan. Pagkatapos ng talumpati, marami ang lumapit sa akin. Nabigyan niyo ako ng lakas ng loob. Gusto kong maging tulad niyo, Teacher Ellen. Maaari po ba akong magpa-consult? Kinausap ko ang bawat isa sa kanila. Napaka-rewarding na makita na nakakatulong ang aking karanasan sa iba. Kalagitnaan na ng Oktubre, may friendly match ang basketball group ni David. 60s team versus 70s team. Si David ang main player ng 60s team. Pinanood ko ang asawa ko sa audience. David, go! Naging intense ang laro at nanalo ang 60s team. Ang mukha ni David, paglabas sa court na pawis, ay napakasaya. Ellen, ako ang nakascore ng winning goal. Ang galing mo. Nag-holding hands kami at naglakad sa tabi ng ilog. Ellen, wala ka bang pagsisisi? Tanong ni David. Ano? Ang pag-iwan sa Seattle. Nag-isip ako sandali. Nabuntong taon sa Seattle, ang mga alaala, ang mga kaibigan, ang lahat ng nakasanayan, ngunit umiling ako. Wala, kahit minsan. Dito, pakiramdam ko, buhay ako. Araw-araw ay may kahulugan, malaya at ligtas. Ako rin. Hindi ko inakala na magiging ganito kasigla ang buhay ko sa edad na 64. Umupo kami sa bench at tiningnan ang ilog. Lumubog ang araw at nagsimulang umilaw ang siyudad. Narinig namin ang halakhakan ng tao. Isang payapang pagtatapos ng araw. Biglang tumunog ang cellphone ko. Si Catherine, ang kaibigan ko sa Seattle. Ellen, nagdesisyon na ako. Pupunta ako sa Pilipinas. Talaga? Next month. Tutulungan mo ba ako? Siyempre. Pagkababa ng telepono, sabi ko kay David. Si Catherine, pupunta rin. Ganoon ba?
maraming tao ang dumarating. Ang maliit na alon na sinimulan natin lumalaki na. Oktubre 17, nagturo ako ng English sa club tulad ng dati. Ang tema ay tungkol sa pamilya. My granddaughter is growing up safe in the Philippines. Sabi ng isang lola sa English. Very good. Ang galing. Pagkatapos ng klase, lumapit sa akin ang lola. Teacher, nasa Amerika ang anak ko. Sabihin ko bang pumunta na rito? Magandang ideya iyan. Ligtas dito. Tulad mo, teacher. Hinawakan ko ang kamay ng lola. Oo nga, ang mga mahal natin dapat nasa ligtas na lugar. Nang gabing iyon, nag-dinner kaming buong pamilya. Si Emily, gumagamit na ng kutsara ng mag-isa. Ang galing ni Emily. Lola, kaya ko na kumain mag-isa. Tiningnan ko ang sandaling iyon at nag-isip. Ito ang dahilan kung bakit kami nagpunta sa Pilipinas. Para lumaki ang batang ito ng walang takot. Para maipamana sa kanya ang ordinaryong buhay. Pagkatapos kumain, nagpunta kami ulit sa parke sa tabi ng ilog. Naging routine na namin ang paglalakad. Tumakbo si Emily at naglaro, habang nakaupo kami sa bench at tinitingnan siya. Lola, babalik ba tayo rito bukas? Tanong ni Emily. Niyakap ko ang apo ko at sumagot. Siyempre. Babalik tayo bukas, sa Makalawa, kahit kailan, kahit gabi, kahit gabi. Masayang tumawa si Emily. Sa ngiti niya, walang takot. Walang kaba, walang takot, walang inaalala. Purong kaligayahan lang. Tumingin ako sa langit. Kumikinang ang mga bituin. Maliwanag ang gabi sa Manila, ligtas ang kalye, at malaya ang mga tao. Ito ang hinahanap namin. Hindi espesyal. Isang buhay lang na ligtas, malaya, at ordinaryo. Ang pinakamahalagang regalo na maipamana sa apo. Iyan ang tagumpay ng pagiging ordinaryo. Mga kaibigan, kumusta ang kuwentong ito? Ang lakas ng loob ni Ellen at David na iniwan ang lahat sa edad na 62 at nagpasimula ng bago, at ang paglalakbay ng isang pamilya na gustong mag-iwan ng ligtas na kinabukasan sa kanilang apo. Ngayon, sa sandaling ito, maraming tao sa buong mundo ang pumipili sa Pilipinas. Ang hinahanap nila ay hindi espesyal. Ang kalayaan na makapaglakad sa gabi, ang predictable na medical system, ang environment na makakapagbigay halaga sa buhay kahit matanda na. Ordinaryong buhay lang, at ipinagmamalaki namin ang Pilipinas na nagtatanggol sa pagiging ordinaryo na iyan. Kung gusto nyo ang kuwentong ito, mag-subscribe at mag-like para makita pa ang mas maraming nakakaantig na kuwento. Ito po ang Special Philippines na nagpapakita ng nakakaantig na totoong kuwento mula sa ibang bansa. Maraming salamat po.